Okay? Sige po, let's continue to declare our identity in Christ. Let's all stand up. Hallelujah, sabay-sabay po natin ng malakas. Sabihin po natin, in Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I'm confident that God, good things that He has started in my life. In Christ, I'm devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sige, sabihin mo sa kaliwat kanan mo, sabihin mo sa kanya, ginagawa ko na yan. Ayan, amen, hallelujah. At kung totoo na ginagawa nyo na yan, you are in the path of prosperity and success. Okay? In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, amazing grace, everlasting life, unlimited favor, and overflowing provisions. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. And I declare na lahat ng inyong mga binanggit ng may pananampalataya ay mangyayari sa inyo sooner than you are expecting. Father God, once again, Lord God, hayaan mo na maging daluyan ako ng iyong salita, Lord. Allow your Holy Spirit, O God, to speak through me. At ang aming pong maririnig, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat sa amin upang ito po ay aming pong mai-apply sa aming pong mga buhay para lamang sa iyong ikaluluwalhati. Ito ang aming sound dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat na nagmamahal sa Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah. We can be seated in the presence of God. Kanina po, meron po tayong activities. Ano po yung activities po natin sa December 20? Ano po ba meron sa December 20? Ano pong holiday? Handover po yun, okay? It was December 20, 1999, ang hinanover na po ng Portuguese colony ang kanila pong pamumuno, ang kanila pong governance, ang kanila pong authority sa bansa ng China. Pero ngayon po, we are in the 50 shadow ruling na kung saan ay nasa transition period pa po tayo. Kaya po SAR, ibig sabihin Special Administrative Region. Okay? Namumuno ay ang mga tao pa rin dito sa Macau, but after 50 years, yun po ay ibabalik na po sa China. So that would be, kung di po ako nagkakamali, it will be 2049. Okay, baka kinuha na po ako ni Lord noon. Okay, kaya wala po ako problema sa handover na yan. Amen? Okay, so praise God. So meron po tayong gagawin po natin is about goal setting. Actually po, hindi po kami nag-usap ni Sister Estela tungkol po sa subject na to. And this subject ay kagabi lamang po ako in-impress ni Lord kung ano po yung ating po subject. Ang ating po subject is goal setting. Okay, key to successful living. So ano po dito yung gusto niyo maging kaiba yung inyong 2022? Amen. So wala po tayong mararating sa ating po buhay kung wala po tayong i-goal. Gusto po nating yumaman pero ayaw mo naman mag-ipon, ang gastos-gastos mo. Tama? Hindi pa umaabot ng katapusan, wala ka ng pera. Tama po? So napakahalaga po that we should set our goals. Mag-goal po tayo. Gusto mo maging sexy, kain ka pa rin ng kain. Panipunta mo ng buffet. Okay? Hindi ka nag-exercise. Hindi po ba? Tama po? So, wala po tayong mararating. Pero ang goals po kinakailangan, meron pong pagpaplano. Okay? Ako po, ang goal ko po ay talagang mabuhay ng malakas until 90 years old na nagpipreach pa ako ng 90 years old. Amen? Yan po yung aking pong goal. So, ibig mo sabihin, kinakailangan, ingatan ko aking sarili. Di ba? Palagi tumawag kay Lord. Tama po. Kasi po, ang plano ng Lord sa buhay po ng bawat sa atin ay maggamit niya po tayo ng
mahaba na magsilbi po tayo sa kanya po ng mahaba. Sino po dito gusto yung mahaba ang kanyang buhay na malakas siya, walang rayuma? Okay? Lahat po tayo gusto po natin na maging malakas po tayo at walang rayuma. Kaya po ang mga tao, pagka wala po silang pangarap, huwag mong hayaan na maging ikaw yun. Pag ang mga tao ay hindi iniingatan ng kanilang katawan, ng kanilang pong kalusugan, huwag mong hayaan na maging ikaw yun. Okay? Pagka ang mga tao ay sinasayang lamang po nila ang mga kanila pong oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, huwag mong hayaan na maging ikaw yun. Pagka ang mga tao ay hindi sila nag-iipon, sila ay bulagsak sa pera, wala silang pakialam kung ano mangyayari sa susunod na mga taon, susunod na mga 5 taon ng kanila pong buhay, huwag mong hayaan na maging ikaw yun. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong hayaan na maging ikaw yun. Okay. When people are not renewing their mind and not changing their lives to be better, let it not be you. And then when people are not setting goals, they are not reading the Bible, they are not praying to God, let it not be you. Huwag mong hayaan na maging ikaw yung kinakailangan marunong po tayo mag-set ng goals. Ang matagumpay na pamumuhay, hindi po tsamba. Okay? Ito po ay pinagpaplanuhan. Ito po ay pinag-iisipan. Ito po ay ipinapanalangin. Okay? Parang wala na akong kausap. Okay? Amen. So sabi dito, don't copy the behavior and customs of this world. But let God transform you into a new person by changing the way you think. So kung gusto po natin talaga ng pagbabago ng ating pong buhay, kinakailangan nagbabago na po tayo ng ating pong mga iniisip. Yung mga luma po nating kaisipan, yung mga minana pa po natin sa ating pong mga nanay, sa ating pong mga magulang, narinig po natin sa ating pong mga teacher, baka po obsolete na po yung mga yung kinakailangan na po nating baguhin. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kaya po napakahalaga na alamin po natin ang nais ng Panginoon sa ating pong buhay dahil ito po ay perfecto, ito po ay mabuti sa bawat sa po sa atin. Okay? Kaya ang tunay na pagbabago, nagsisimula po yan sa pagbabago ng ating pong isipan. Okay? Alam niyo po, pagka nagbabasa ka ng Bible, ang hirap naman nito. Di po ba? Gagawin ko to, gagawin ko yun, gagawin. Hindi, parang wala na akong joy. Di po ba? Actually po, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa piling po ng Diyos. Okay? I'm 60 years old. Marami na po ako naranasan na akala ko yun po yung makapagpapaligaya po sa akin. Akala ko si King Tao. Akala ko yung nakasakay sa kabayo na sigarilyo. Si Marlboro. Akala ko ay ang big and small o pakabyo o whatever po. Ano po? Pero hindi po yun ang tunay na joy. Wala po tayong makukuhang. Ang makukuha lamang po natin doon ay very little happiness. Bukas, wala na. Nagsisisi ka na. Okay, ba't mo nagawa yung mga bagay na yun? Pero yung iba naman ay nakapagdudulot ng addiction. Okay? Pero ang kagandahan po ng ang kagalakan na nagmumula sa Diyos, ito po ay talaga pong nakapagpapagaang na loob. Meron kang kapayapaan, meron kang kagaanan sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya tandaan po natin palagi, goal is a spiritual responsibility. May responsibilidad po tayo. This is our spiritual responsibility sa Diyos. Okay? Alam po ba natin na ang Diyos po ay nagsiset po ng goals? Ang Diyos po nagsiset po ng goals. Si Jesus po nagset po siya ng goal. Okay? Nung sinabi na, ay, may sakit si Lazarus. Okay, at meron siyang goal na kinakailangan puntahan niya muna yung lugar na kanyang pupunta para makapangaral ng salita ng Diyos. At ang nangyari, namatay po si Lazarus. Amen? Pero ang goal po ng ating po Panginoon ay para makilala na siya yung resurrection and the life. Na kaya niya pong bumuhay ng mga patay. And then, si Jesus po, meron po siyang goal nang dumaan po siya sa isa pong lugar na kung saan ay madadaanan niya si Bartimeus. Dumaan siya sa lugar na yun dahil para makakita ang bulag na si Bartimeus. And I believe God is in this place right now to heal you, to prosper you, to teach you how to live a life with success and prosperity. Amen? Hallelujah. Kaya po napakahalaga, minsan po nadidelay po ang pagsagot po ng Panginoon sa bawat sa po sa atin for a special reason. Bakit po? Unang-una po, nais po niya na tayo ay ma-stretch ang iyong pasensya. Okay? Di mo ba?
Kaya po, napakahalaga na yung ating po pasensya ay patuloy na na-stretch. That is the meaning. Ano pa yun? Love is patient. Okay, kaya napakahirap. Ano ba yung unang quality ng love is patient. Kaya yung asawa mo binigay sa iyo yan para ma-stretch yung patience. Amen. Kaya regalo ni Lord sa iyo yan. Kaya wag kang mainis. Okay? Ikaw ay kinakailangan na magtiis-tiis. Okay? Praise God. So, and then, ano pa po ang matututunan po natin? Ano po, every person who walk with God in the Bible, you can find examples of being goal-oriented. Tandaan po natin palagi, lahat po ng mga binanggit sa Biblia, magmula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph, kay sino pa po yung kakilala po ninyo? Lahat po ng mga biblical character ay meron po silang goals. Okay? So, ganun din po ang bawat po sa ating kinakailangan meron po tayong goals. Ano po ba yung goals? Mga bagay na dapat po nating abutin para sa ikagaganda ng ating pong buhay, kagaganda ng ating pong kalusugan, kagaganda ng ating pong espiritu para po tayo lumago sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen? Okay, praise God. May kausap ba ako dito? Okay, so it is our responsibility to grow spiritually. Make it a goal to grow is spiritually and to grow to maturity. Amen. Hallelujah. Kasi po ang mga batang mga Kristiyano, maliit lamang po ang kanila pong pinagkakatiwala ni Lord sa kanila dahil they might not handle it well. Baka hindi po nila ma-handle. At yun ay maging ikapapahamak po nila. Okay? Kaya po tayo, mga bata po nating mga anak, ano po binibigay po natin sa kanila? Konti-konti lang na baon. Minsan wala pa nga eh. Tama? Okay, praise God. Ako nga po, college na po ako, ang baon ko, 5 pesos. Okay, pakaliit po ng 5 pesos na yon dahil, ewan ko, maliit na yon. Hanggang ngayon siguro wala nang halaga yun, 5 pesos. Okay, so not that I have already, sabi ni Apostle Paul, not that I have already reached the goal or I'm already perfect, but I make every effort to take hold of it because I also have been taken hold of Christ Jesus. Alam niyo po, isa pong nakakalungkot na pangyayari sa ating pong buhay when pagka tayo po ay huminto na po sa pagpapatuloy ng pag-abot natin sa ating pong mga goals sa ating buhay at goals sa pagkakakilala natin sa ating po Panginoong Jesucristo. Kaya po it's very, very important for us that every day in our life, we should know Jesus in a much deeper way. Makilala pa po natin siya sa mas malalim na kaparaanan. Okay? So ngayon po, why is it important for you to set goal? Bakit ba mahalaga? Bakit po mahalaga? Alam niyo po, pagka alam niyo na po kung ang sagot ng bakit nga ba mahalaga sa akin, ay doon lamang talaga magkakaroon ng kahulugan at doon mo lang talaga aabutin kung ano man ang mga ginogol mo sa iyong buhay. Bakit? Di ba tinaitanong nyo rin sa inyong sarili, bakit nga ba ako pupunta ng Macau? Ito rin yung sarili niya yun. Ay, sino yun? May kusap pa ako dito, okay? Di po ba, bakit ako punta ng Macau? Kasi punta ako ng Macau kasi nahihirapan na ako sa Pilipinas. Punta ako sa Macau kasi narinig ko na maganda ang sweldo doon. Tama po? Punta ako sa Macau kasi gusto kong umasenso. Amen? So this is the same thing with setting goals. Gusto rin po natin na makarating po tayo sa isang lugar na gusto po nating marating. Okay? In our life. Okay? Kaya napakahalaga that we will be setting goals. Alam niyo po, if you will not set goals for yourself, pagka hindi po kayo magseset ng goals sa inyo pong buhay, maaaring ibang tao mag-set ng goals sa inyo pong buhay at baka hindi po ninyo magustuhan. So please, set goals for yourself. Okay? Amen? So, kaya po, napakalaga, kaya po ang ating pong goal is, number 1 po, spiritual goals is to know God. Tandaan po natin, goals are statements of our faith. Ito yung inyong pinaniniwalaan. Okay? That one day, di ba? Makakarating ako ng Canada. That one day,
magkakasama na kami uling buong magpapamilya. Mag-enjoy na kami. Kahit na naiwan ako ng eroplano nitong November. Kakasakit din ako. Okay? That one day, hindi mo ba, makakabili rin kami ng sakya, makapagpapatayo kami ng bahay, makapagtatayo kami ng sarili po namin negosyo. That one day, ang anak ko, mapag-aaral ko yan, mapagtatapos ko yan, na hindi ako mag-i-struggle. Di ba ba, that is goals that we are setting for ourselves. That one day, makakaipon din ako. Okay? Amen? Hallelujah. It's a goal. Ayun po yung mga goals na dapat po natin. That one day, gagaling din ako sa aking sakit at karamdaman. Mas lalo ako magiging energetic. That one day, magagamit ako mightily ng ating Panginoon sa kanya pong ministeryo. Maaring hindi dito, maaring sa Pilipinas, maaring sa ibang lugar. Hindi po ba? Yan po yung goal na ating po sineset sa ating pong buhay. Okay? So, ito po ang, minsan po ang isa pong bagay na binibigay po sa atin ating Diyos. Minsan po may pangarap tayo na minsan nakakatakot. Naranasan niyo po ba yun? Ako po naranasan ko na po yun. Nung tinawag ako ng Panginoon para mag-preach, panay ang iwas ko, panay ang excuse ko, Lord, maliliit pa yung mga anak ko. Okay. Lord, wala pa akong ipon. Lord, hindi pa ako handa. Ang dami kong excuses, tama po? Pero nung lumaki na po sila, paupaw sila, JJ, ay talagang wala na pong kawala. Dahil malaki na po sila, so wala ka ng excuse. Ano po? Kaya po napakahalaga. Kaya po yung pangarap na nilalagay sa atin ng Panginoon ay minsan po ay nakakatakot. Hindi po lahat na nakakatakot ay galing sa demonyo. Okay? Tama po? Pagka ang pangarap mo ay nakakatakot para mahirap abutin, ibig sabihin nung galing sa Diyos yan. Amen? Ang mga Israelita, nung sila ay sinabihan ng Diyos, ni Moses na iwanan ninyo yung Egypt at kayo ay pupunta sa isang lugar na lupang pinangako na kung saan ay sa harapan nila ay ang Red Sea. Tama po? Paano ka lulusod doon? Di ba ba? So ibig sabihin, merong mga bagay na minsan pinagagawa sa ng Panginoon na parang imposible para ikaw ay manampalataya sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya pagka ang pangarap mo nakakatakot, galing kay Lord yan. Okay? Kasi pagkapangarap mo ay malaki, galing kay Lord yan. Pagka sa tingin mo hindi mo magagawa, galing kay Lord yan. Amen? Kaya praise God, kaya tayo ini-stretch ni Lord ang ating pong pananampalataya. Natatandaan niyo po yung story ng parable of the talents, na kung saan ay binigyan ng 10 talento, yung isa 5 talento, yung isa ay 1 talento. Tama po? Yung yung binigyan ng Panginoon ng 10 talento, ano pong ginawa po niya? Ininvest niya po. Bakit? Ang layunin niya ay para ibigay sa ating Diyos. Diyos kasi yung nagbibigay ng talento, tama po? Para ibigay kay Lord ay higit sa kanyang natanggap. At ganoon din naman yung nakatanggap ng 5. Ang binalik niya sa Panginoon ay 10. Ibig sabihin na doble na mas higit sa pinagkatiwala sa kanya. At yung isa naman, binigyan lang ng isa. Isa na lang. Natakot pa. Di ba ba? Natakot sa Diyos. Ay, baka mamaya sisihin pa ako, baka mamaya mawala, malugi, o whatever. Ang ginawa po, ibinaon sa lupa. At ang sabi, ay, Panginoon, ibinaon ko dahil, malupit ka eh. Di ba? Baka mamaya hanapan mo ko eh. So ito, babalik ko na lang sa iyo, isa. So ano sabi sa Panginoon sa kanya? Tamad ka. Okay? So lahat po ng mga talento, lahat po ng mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung mga giftings po natin ay dapat po ay ginagamit po natin at ipagkaloob po natin sa ating Panginoon ng mas sigit pa sa pinagkatiwala niya sa atin. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are a kingdom investor. Okay, praise the Lord. Kaya so if you don't have any goals, alam niyo po, pagka wala kang mga goals sa iyong buhay, you don't need faith. Hindi mo na kinakailangan manampalataya. Wala ka namang goal eh. Hindi mo ba? At yun po yung mga bagay na hindi po nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon because without faith, it is impossible to please God. Kung wala pananampalataya, ay imposible mong mabigyan ng kaluguran ng ating po Panginoon. Kaya po nakakakaba when we go into ministry. Di ba? Kanta ka dito, pag backup ka lang, okay lang eh. Sa likod ka lang, pwede kang magtago. Kunin mo yung gitnang pwesto, di ba? Nakatago ka sa worship leader. Okay? Pero pagka ikaw yung naririto na, di ba? Kahit kabisado mo yung kanta, minsan nakakalimutan mo. Di ba? Dahil sa iyong kaba. Okay? Tama po? So,
It's really like that. Kapag ka may takot ka, ibig sabihin, galing kay Lord yan. Okay? At tatandaan po natin palagi ang pangako ng Panginoon, Ephesians chapter 3, verse 20, sabi dito, God can do all things far more than you could ever think or ask for. Mas higit ang magagawa ng Diyos, mas higit pa sa naiisip mo, mas higit pa sa na-imagine mo sa iyong buhay. Amen? Kaya let the size of God determine the size of your goal. Tandaan po natin palagi, ano po, nasusukat po natin kung gaano pa po natin kakilala ang ating pong Diyos sa pagkakakilala po natin sa Kanya. If you have a big goal, ibig sabihin, malaki ang Diyos mo. Diba? If you have a tiny goal, ibig sabihin nun, maliit lang ang pagkakakilala mo sa Diyos. If you don't have any goal, ibig sabihin, wala kang Diyos. Okay? Kaya napakahalaga po, ano po, kung meron ka man goal sa iyong buhay, kinakailangan ito ay laki-lakihan na. Kung mangangarap ka rin lang, kapatid, laki-lakihan mo na. Amen? Kung gusto mo rin lang pumunta ng ibang bansa, huwag lang sa Taipa at saka Kulawan. Di ba? Mangarap ka, makapunta ka ng US, makapunta ka ng Israel, makapunta ka ng Canada, makapunta ka ng ibang lugar na kung saan magbabiyahe ka ng halos 24 hours. Amen? Hindi para magtrabaho, kundi para mamasyal lang. Amen? Gusto ko lang mamasyal sa Niagara Falls bukas. Okay? Amen? Okay? So, praise God. So, kaya po napakahalaga na po. So, ngayon, ang tanong po is, tandaan po natin palagi, ano po, pagka hindi ka natatakot, hindi galing sa Diyos yan. Kinakailangan yung parang medyo natatakot ka ng konti. Okay? Para mag-expand ang iyong capacity to receive na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya alam nyo po, bilang po mga pastor, isa po sa goal po ng, tulad po, pastor po, ano po, siyempre po gusto ko po na ma-improve po yung buhay po ninyo. Hindi po ba? Not only in the spiritual level, but in all areas of your life. Kayo ay mag-improve, kayo ay ma-develop. Kaya we'll be setting goals. Huwag po tayong mawawala sa December 20. Okay? And I guarantee you, magbabago po ang inyo pong buhay. Okay? So, alam niyo po ba, there's a story about one of my favorite motivational speaker, si Jim Rohn. Okay? Sino ba may nakakilala kay Jim Rohn? Ayun, dalawa lang kami. Okay, a motivational speaker. He was 25 years old. Nagkaroon po siya ng mentor at tinanong sa kanya, tingin nga ng goals mo. Sabi ni Jim Rohn, wala akong goals. Baka meron ka yung nakasulat sa bahay mo, ano kaya nakasulat sa maliit na papel. Sorry, pero wala talaga akong goals. So, alam ko na kung magkano ang laman ng account mo. Siguro meron ka lamang mga 100 sa bank book mo. Sabi niya, ha? Doon ba nade-determine ang laki ng aking pera sa pamamagitan ng aking goals? Of course. Kaya kung maliit ang inyong mga pera sa inyong savings at gusto niyo po madagdagan, start writing goals. Amen. Sino po dito yung gustong lumaki pa yung savings nila? Amen. Hallelujah. Kaya huwag po tayong mawawala. Ano po? Hallelujah. Sa December 20. Okay, praise God. And then, sabi dito, ayan, si Jim Rohn, sabi niya, don't set your goals too low. Huwag ka mag-set ng goals mo na napakababa. Yung bang, yung madali lang yan, gusto mo lang palaging madali lang gawin. Di ba? If you don't need much, you won't become much. Okay? Basta ako, ang buhay ko, tabla-tabla lang, okay na ako. Okay? Yung iba niyan, sasabi, 3 beses lang kumain isang araw. Okay na kami. Lumakas ka ng kumain. Di ba? Hindi lang 4 na beses ka kumakain, 5 beses ka kumakain. Okay? Okay? So allow God to change, allow God the chance to grow your faith. Ano po natin, hayaan po natin na ang Diyos po ay patuloy na baguhin ang ating pong palakihin, ang ating pong pananampalataya. Start to think bigger. Patuloy po natin palawakin ang ating pong isipan of how God can use you. Paano po tayo magagamit pa ng Diyos? Alam niyo po, binibigyan po tayo ng pangarap po ng ating Diyos for a reason. Hindi niyo po tayo binigyan ng dreams para, dyan lang po yan. God has given us dreams to fulfill it and to reach it. Okay? Hindi po sinabi ng Diyos na wala pong magiging obstacle pagka inabot mo ang iyong mga pangarap. Mayroong obstacle, of course. Pero ang nakakatuwa po nun,
kasama po natin ng Diyos sa lahat ng mga daraanan po natin. Amen? Sabi po ni Haring David, even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kahit na po sa anong lugar, may baha man, sasamahan tayo ng Panginoon. Kung may sunog man, sasamahan tayo ng Panginoon. Sa lahat po ng mga struggles sa ating buhay, kasama po natin ang ating pong Diyos. Okay? And then, at ang goal po, kinakailangan po ay meron pong deadline. Hindi yung wala kang deadline. Gusto ko one day. Tumanda ka na, one day pa rin, di po ba? So, ibig sabihin, kinakailangan meron pong deadline. By the age of 5 years from now, di ba, meron na akong sariling negosyo. 5 years from now, naipatayo ko na yung aking bahay, 5 toilet. Amen? 3 garahe. Okay? 5 years from now, meron na akong asawa noon. Ang asawa ko, gwapo, mabait, mayaman. Kamukha ni pastor. Okay? Ibig sabihin, di po ba? So, ibig sabihin mga kapatid, meron kang mga pangarap. You need to put some deadline in your goals. Okay? Alam niyo po, marami pa rin po akong goals. Even though I'm already 60 years old, marami pa po akong goals. Just like 3 weeks ago, I started a new habit. Di ba? Although na palagi mo na sinasabi, pero urong-sulong. Alam ko na, iba sa inyo makaka-identify dito, yung exercise habit. Tama? Tama po. Gusto po natin magpapayat, di ba? Ganado ka. Unang 2 araw. Pagkatapos, kapagod naman to. Di ba? Mas masarap kumain. Di ba? So, into ko na naman. Okay? So, pero nakakatuwa po. This time po, medyo natutuwa po ako dahil unang-una sa lahat, natuwa po ako doon sa isang fitness park na aking napuntahan. Sinama ako ng mga anak ko noon. Sama si Sister Estela. Okay? Kasi po, maganda po siya. You can breathe fresh air. Nandun po sa may Dynasty. Okay? Kasi ang goal ko po kasi yung ma-exercise mo yung breathing. Tandaan po natin palagi, pagka mag-exercise ka, mahalaga yung breathing. Tama? Okay, ibig sabihin, na-expand po yung ating pong lungs and then nagbibigay po yun ng oxygen sa ating pong isipan. Okay? And then walking, hindi na po ako tumatakbo, walking lang po ako. And then, may mga exercise po doon para ma-stretch yung mga muscles mo. And then, alam nyo po, pagka nagkakaedad na po ang tao, when you reach the age of 40, na nagkakaroon nun po ng nare-reduce na po yung ating pong mga muscle ng 1%. Kaya po kung mapapansin po ninyo, although na minsan hindi po ninyo nahalata, na minsan parang iika-ika po si pastor. Kasi po, lumiit na po yung aking pong left leg. Na-reduce na po yung kanya pong muscle. Kaya I'm still, kaya in-exercise ko siya hoping na ma-regain yung iba po niyang muscle. Although na hindi naman po mabalik sa dati, ma-regain lang, madagdagan lang po siya ng strength at saka muscle. Okay po? Amen. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, it's never too late to start a good habit. Okay, it's never too late to start a good habit. Okay? Hallelujah. Kailangan po natin yan. Okay? Yan po yung last week po, pinag-aaralan po natin is about Jesus Christ. Tama po? Ang kanya pong sabi po sa ating pong text is He grew in wisdom, in stature. Tama po? Talino. Wisdom is applied knowledge. Okay? And then stature, ibig sabihin nun, fit po siya and healthy. In favor of God and in favor of men. Ano pa po nagagawa po ng goals? Ang goals, focus our energy. Okay? Hindi sabog-sabog ang energy mo. Halimbawa, naglilinis ka ng kwarto. Naglilinis ka ng bahay. Merong 5 kwarto kang lilinisan. Okay? So, ang ginagawa mo na sa isang kwarto, kunin mo lang yung basura. Susunod na kwarto, kunin mo lang uli yung basura. Katlong kwarto, kukunin mo lang uli yung basura. Kaapat na kwarto, kukunin mo lang. Ikalima, kukunin mo lang yung basura. And then, susunod naman, babalik ka na naman, magpupunas ka lang. And then, magpupunas ka lang. Isa-isang kwarto. Ibig sabihin, matatapos mo ba siya ng mas maaga? Hindi. Tama? Kung tayo po, ako po, ay marunong matendan, hindi po pwedeng 18 kwarto, konti-konti lang ang gagawin mo. Kailangan, you have to plan everything that you have to do para matapos mo ng madali yung isang room. Okay? Okay po? Nakakasunod po tayo. Ibig sabihin, we have to focus our energy on one
one goal and one task at a time. Okay? Ibig po sabihin, i-focus po natin yung ating pong energy doon sa ating pong goals. Okay? Kaya po napakahalaga na po, pagka hindi po nakafocus ang ating pong energy, ang nangyayari po, nasasayang po yung ating pong lakas. Nasasayang po yung ating pong oras. Kasi we don't focus on one thing, okay? At ang nakakalungkot pa rin po doon, we hurt ourselves when we try to do too many things. Diba? Dami-dami mong plano. Hanggang sa naging eroplano. Wala nangyari. Hindi ba? Bili ganito, puro bili. Di ba? Hindi nakatabak naman. Po, gusto ko makingyari ito. Let's focus ourselves on, una-una sa lahat, ano po yung mga dapat po nating i-focus? Siyempre po, our relationship with God. Number 1 po yan. Then number 2 po, our relationship with our family. Our relationship with our spiritual family. Okay? So napakahalaga po that yung ating pong focus ay nasa dalawang area na ito. And then, of course, we also have to have some goals with our emotions. Kaya tayo patuloy yung nagpapatawad para hindi po tayo masyadong nababagabag, para hindi po tayo napaglalaruan ng ating pong mga damdamin. Okay? Masasaktan ka. Di ba? Magpapaupa ka, masasaktan ka. Umuupa ka, masasaktan ka. Nag-church ka, masasaktan ka. Kahit di ka nag-church, masasaktan ka. Di ba? Dahil yung katabi mo may kaliskis yan. Hindi pa yan nakikinisan ng husto. Okay? Amen? Kaya po napakahalaga that we should build our emotional quotient, EQ. Okay? And then, natanda po natin palagi na po, focus is the key to an effective life. Kung gusto niyo po maging effective ang inyong buhay, kailangan po natin ng focus. The more you focus your life, the more you will be more powerful. Mas lalo kang magiging malakas. Okay? So, the more effective your life is going to be, okay? So, mas lalong magiging epektibo ang iyong buhay. Ang mundo ay puno-puno ng distraction. Kapatid. Alam niyo po, as a preacher po, isa pong work is to prepare sermon. Alam niyo po, ang number 1 quality, okay, na napakahalaga na hinahanap ng katulad ko, nag-prepare ng sermon is quietness, o yung wala pong distraction. Kaya I'm more focused pagka ako po ay madaling araw nagigising. Okay, nandoon po yung talagang tahimik lahat. Yung aso, tinatabihan ko pa para hindi ko mahol. Okay? Totoo po, lumalabas po ako kasi po nasa room po yung aking pong office and then yung aso maingay, tahol ng tahol. So, tabihan ko siya para maging tahimik. Okay? Hallelujah. Kaya napakalaga. You can spend your life, you can waste your life, or you can invest your life. Tandaan po natin palagi, no? Pwede mong sayangin ang oras mo. Ang buhay is equals to time, eh. Tama po? Sayangin ang oras mo, o kaya po pwede mo naman siyang i-invest. Nakikita niyo po yung ating pong declaration palagi? I will get stronger, wiser, and better. Hindi po ba? So, paano? Yun po yung bagay na dapat po natin ginagawa pagka meron po tayong oras. Spare time. Okay? Okay po magpahinga, pero wag naman puro pahinga. Okay? Lunes pa lang, inaabangan mo na day off. Tama ka, papasok mo palang day off na kagad. Tama. Okay? And then the greatest use of life is to spend it on something that will outlast it. Okay? Kaya here we always talk about eternity. Kaya we always talk about ang buhay po natin, yung kabuuan po nito, hindi po yung para bukas lang o para sa 5 years o para sa 10 years. Yung talagang habang buhay ka, yun na yung gagawin mo. Okay? Kahapon,
Kausap ko si JJ, yung aking anak, sabi niya, medyo proud ako dahil sabi ko, nakapag-exercise na ako dahil nainggit ako sa anak ko, sipag mag-exercise kahit na 12 o'clock ng gabi, tumatakbo pa. Kahit na 20 minutes lang daw dahil very busy siya eh. Pagkagaling ng school, diretso pa siya dito para magturo po sa mga bata. Kasi po may mga Chinese students po tayo. Siya po yung nagtuturo po doon sa kanya. Tuturo po doon. Kaya po, naano rin ako na-motivate din ako, na-challenge din ako. Ito anak ko, sipag, kahit na ilang oras na lang, tumatakbo pa. Okay? So, kaya pinagmamalaki ko sa kanya, sabi ko, ako rin, medyo nag-exercise na ako ngayon. And I promise, sabi ko, kasi, di ba, sabi, a goal is a statement of our faith. Di ba? So, diniklarahan ko na. Ito na yung gagawin ko hanggang kunin ako ni Lord. Amen. Na talagang I will take care of my health. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, yan din ang gagawin ko. Alagaan ko yung kalusugan ko. Okay? Bakit po? Bakit po? Kasi po, ayoko maging burden. Ayoko maging burden. Di ba? Kung mamatay ka, okay lang eh. Pero paano kung kalahati lang? Hindi po ba? Tama po, mamatay ka, okay lang, kinuha ka na ni Lord. Pero yung kalahati lang yung namatay, di ba? Partial. Tama po, so we have to take care of ourselves. Ayoko maging burden sa kahit na kanino sa bawat sa inyo. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, I'll take care of myself for you. You take care of yourself for me. Amen. Sa Tagalog, iingatan ko ang sarili ko para sa iyo. At ingatan mo ang iyong sarili para sa akin. Okay? Tanggalin na po natin yung mga drama, hindi, ang buhay ko ay para sa iyo. Okay? Okay? No. Tanggalin natin na po yung mga drama na yun. So I do not run without a goal. So wag po tayong, ibig po sabihin nung run dito ay mabuhay. Wag po tayong mabuhay na wala po tayong goal. Okay? Alam niyo po, bawat umaga, sinusulat ko na po ano po yung, kasi po, umihina na po yung ating po memorya. Let's face it. Di po ba? Kahit na anong edad ka ngayon, whether you are 20, 30, 40, 50, or 60, humihina po yung ating po memorya. We need to write it down. Okay? Meron nga pong istorya ng mag-asawa eh. Pareho na silang 80 at sila ay pareho na makakalimutin. Sabi nung doktor nila, isusulat na ninyo pagka kayo ay may inuutos. Sabi nung Tapos inutusan nung babae, yung lalaki, honey, kuha mo nga ako ng ice cream sa rep. Okay? Isulat mo, wag mong kalilimutan. Sabi naman nung lalaki, ay, di na, matatandaan ko yan. Okay? So pumunta ng kusina. Pagbalik, ang dala-dala ay egg and bacon. Okay. Sabi ko na nga ba, makakalimutan mo eh. Sabi nung babae. Tapos, ano ba yung nakalimutan mo? Nakalimutan mo yung tinapay. Okay? Praise God. Okay, kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw maglilista ka na. Okay. Okay, and then goals keeps me going. Di ba pagka meron kang goal sa iyong buhay, di ba, patuloy ka pa, di ba? Kung pangarap mo na, kaya iba sa inyo nagtatrabaho pa hanggang sa mga ngayon dahil kahit may sumasakit ng mga katawan ninyo, may goal kayo. Ang goal ninyo ay maalagaan ang inyong anak. Di ba? Masustentuhan ang kanilang mga pangangailangan. That is what keeps us going. Kaya po napakahalaga that we should be having our goal. Okay? Yun yung dahilan kaya tayo tumitibay, kaya tayo nag-i-endure. Yun po yung dahilan, kaya po tayo mayroong pag-asa na magpatuloy dahil sa ating pong mga goals. Amen? And then, tulad ni Jesus endured the cross. Diba? Nagbata po siya ng napakaraming pong mga sakit sa kanya pong katawan, latigo, korona sa ulo, pako sa kamay, pako sa paa, pangungutya, di ba? Lahat ng kahihiyan ay kanyang binata. He endured everything on the cross. Why? Because of our salvation, sa atin pong kaligtasan. Kaya make long-term goals. Gawa po tayo ng long-term goals. Wag lang yung goals po natin, yung pang isang lingguhan. Di po ba? Mga estudyante na nakakilala, gumagawa ka ng goals na makatapos ka ng pag-aaral. Tama?
Nagtatrabaho, kinakailangan gumawa ka ng goals. Ay, hindi. Kinakailangan. One day, mapupromote din ako. I will work as a supervisor. I will work as a manager. One day, I'll be having my own business. Di po ba? Let's make some goals. Okay? Nang buhay ko, hindi lang ganito. Di po ba? Kaya dapat ang kanta mo palagi, ang buhay ko'y kay Kristo. Ano yun? Hindi. Hindi. Parang hindi lang ganito. Mali naman. Turong masaya. Hallelujah. Okay. Ang buhay ko'y kay Kristo. Ano yun? Ano yun, Dave? Ay, ganito. Ano yun? Pasaya ng... Ayun! Paganda ng paganda. Ng pabut. May sayaw pa kasi yun eh. Hindi ko kayang kantay, wala sayaw eh. Okay. Praise God. So, goals keep us going. Okay? So, make long-term goals. Gagawa po tayo niyan. Ano po? Not only on 2022, habaan po natin ng konti. And goals should be so big to motivate us. Okay? Kinakailangan malaki po siya. Okay? Halimbawa po, na-hospital po kayo. Hindi naman po kinakailangan malaking goals kagad eh. Di ba? Ang unang goal ninyo, kung na-hospital ka, na-operahan ka, tulad po ako, na-operahan po ako. Okay? Natanggal na po yung aking pong gallbladder. Ginawa pong papaitan. Okay? So, yun po yung wala na po sa akin. Siyempre, ang unang goal mo lang doon, di ba? Yung makaupo ka sa kama. Kasi masakit eh. Di ba? And then, makakain ka ng konti. Diba? Hanggang sa makatayo ka na. Unti-unti hanggang sa maging normal ka na. So it's the same thing with our goals. Hindi naman kinakailangan, napakalaking goals mo kaagad na maabot, diba? Kinakailangan po is one step at a time. Okay? So, ang mahalaga lamang po ay magawa po natin yung ating pundaraanan. And then goals build my character. Hindi po mahalaga sa Diyos kung magsaksid ka, yumaman ka, maging milyonaryo ka. Hindi po natin madadala sa langit po yun. Ang madadala po natin ay ang atin pong karakter. Okay? Yung pagbabago ng ating pong mga pag-uugali. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo nga sa tayo mo, kaya pa na napapansin, bumabait ka na. Okay? Okay, hindi po ba? Okay, so yung atin pong karakter. Okay, so God is more interested in our character. So while you are working on your goal, so habang ginagawa po natin ang ating pong goal, God is working in you. Tinatrabaho niya yung kalooban mo. Kaya hindi po yung makakamit po natin, kundi yung ano yung magiging tayo. What can we be when we do our goals, okay? So, yan po yung napakahalaga, okay? And then, you will never be the person God wants you to be unless you intend to be that person. Sa Tagalog po, hindi ikaw yung magiging tao na gusto ng Diyos hanggat hindi mo iniintensyon na maging ikaw yun. Kaya we keep on declaring, in Christ, I am alive, I am anointed, I am gifted with supernatural ability to do the will of God. Di ba? We want to be the person that God wants us to be. Okay? Kaya po napakahalaga. Bakit po napakahalaga na i-goal po natin yung nais ng Diyos sa ating pong buhay? Why? Dahil ang mundong ito, punong-puno ng tukso, punong-puno ng pagsubok, mga kapatid. If you will not intend the person God wants you to be, one day you will end up in a broken relationship. One day, you will be ending up in a failed marriage or drug addiction. Di po ba? Or addiction, any vices, addiction sa inom, addiction sa sugal, addiction sa kung ano-ano pa mga bagay sa ating buhay. And one day, you will come into a financial ruin. Ano yung financial ruin? Ibig sabihin, yung kapos na kapos ka palagi sa pera, kulang yung isang buwan para mapagkasya ang iyong sweldo. Di po ba? Because you never set goals and you never allow God to work in you. Kaya po napakahalaga that we should always intend to be the person God wants us to be. And then good goals will surely be rewarded. Sabi mo sa katabi mo, sigurado pala may reward tayo. Okay.
Ang reward po natin, mga kapatid, it's on earth and in heaven. Doble ang reward mo when you set goals, di po ba? Kaya napakahalaga that we should always be setting goals. Sabi sa Proverbs 11:27, if your goals are good, you will be respected. Okay? Yan po yung favor of men na sinasabi po na sa last text na binasa po natin. Favor of God and in favor of men. Ibig sabihin, you will gain influence, you will be respected. Pagka nagsalita ka, mayroon nakikinig. Di po ba? Hindi yung when you talk about Jesus, talagang makikinig sila sa iyo because you are respected eh. Okay? In 1 Corinthians chapter 9 verse 25, all athletes practice strict self-control. Di ba lahat po ng mga atleta ay talagang meron po silang control sa kanila pong sarili. Si Pacquiao, hindi po magiging champion yan kung wala pong control sa sarili. Tama? Hindi po kumakain ng chicharon si Pacquiao. Okay? Tama po? Ibig sabihin, nag-iingat po siya sa kanya pong katawan. They eat right, and they sleep right, and they work out, they exercise. At ang kanila pong layunin is to win a prize. Di ba? Para maging kampiyon. Pero tayo po, masigit pa po sa tropeyo ang ating pong makakamit. Amen? Once we discipline ourselves. So ngayon, ano po yung takeaway po natin? Important questions to ask in setting goals. Tandaan po natin palagi, ano yung mga tanong na dapat po nating itanong sa ating po sarili para when we are setting goals. Unang-una sa lahat, will it honor God? Ito po ba makapagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon? Okay? Kung hindi po makapagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon, kasi kadalasan po ng mga goals po natin ay para pang sarili. Selfish. Ay ito, papatayo ako ng malaking bahay para pasikatan ko yung kapitbahay namin mayabang. Di ba? Magbibigay ako ng malaki para malagpasan ko yung bigay niya. But it will not honor God. Di ba? Just think, palagi po nating isipin kung ano yung mga sa pag-set po nating goals, will it honor God? Okay? And then, number 2 po, is it motivated with love? Ang motivation mo ba ay pag-ibig? Kung hindi po pag-ibig ang motivation ng inyo pong goals, sooner or later, i-give up mo din eh. Hindi ka magtutuloy-tuloy. Di ba? If you are serving, nagsiserve ka lang para makita ni pastor, makita ni Sister Estela, makita ng worship leader mo, nag-church ka dahil yun lamang ang iyong motivation, walang pag-ibig. Wala. Sooner or later, you will leave this church. Say you are not motivated by love. And then paglipat mo sa isang church, ganun din naman, hindi pa nababago ang puso mo. It's not motivated by love. You will also leave that church. Kaya, if you will be serving, hindi lamang po sa church, kahit na sa bahay. Sa bahay na inyong tinitirahan, sa inyong trabaho. If it's not motivated by love, hindi nyo po mararating ang inyong pong goals. Kaya, sabi sa 1 Corinthians 16:14, everything you do must be done with love. Okay? Kaya tanggalin po natin yung ating pong, let's remove goals motivated by greed. Yung sakasakiman. Hindi. Na kailangan yumaman ako. Or envy. Inggit. Di po ba? Inggit. Okay. Hindi, mas magaling ako dyan eh. Dapat akong nasa lugar niyan. Ano ba po? By fear. Takot ka magutom. Diba? Takot ka mawalan. Di ba? Kaya napakahalaga po. And then by materials, by ego, or by pride. Kaya kinakailangan makita po natin sa ating po sarili, ano ba yung nagmo-motivate po sa atin. Then number 3 po, will it require faith in God? Kaya po kanina sinabi po natin, if you will be having a dream, dapat ang goals mo ay mas malaki kaysa sa iyo na hindi ka lamang umasa sa sarili mo, kundi umaasa ka sa Diyos. Kaya napakahalaga that we should have a dream, we should have a goal that will require faith in God.
Okay? When we serve God, it requires faith. Kaya, tatlong bagay, kinakailangan po natin para mabago po yung ating pong buhay. Kinakailangan po natin ng Holy Spirit to empower us. We need God's Word to guide us. Kailangan po natin ang salita ng Diyos para gabayan niya po tayo. Kasi po, one wrong decision will lead to another wrong decision, will lead to another wrong decision if you don't have any guidance. The Holy Spirit and God's Word. And then lastly po, we need God's people to support us. Sabi mo nga sa tabi mo, kaliwat kanan, kailangan pala kita. Okay? We need each other. Di natin po pwedeng ipagwalang bahala yan. Mahalaga lang sa iyo pagka meron kang inaalok na benta-benta. Tama? Amen? Praise God. So, we need each other. Kaya if you really want to be different, yung talagang maging kakaiba kayo this coming 2022, ano po? Let's help each other. Magtulungan po tayo to set our goals that we may be the best person that God wants us to be. Amen? Hallelujah. Sila po sa atin dito yung may natutunan ngayong araw na ito. Hallelujah. Sila po sa atin yung ready nang mag-set ng goals for 2022. Hallelujah. Ilan po sa atin yan na gusto ninyo mag-improve ng inyong spiritual life, ang inyong financial life. Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Let's make it a goal to live the life that Jesus wants us to have by setting goals. All for His glory. And by the power of the Holy Spirit and the power of the name of Jesus.